Ay magandang araw po sa inyo mga kababayan. Muli ito po si Kaeli at isa sa pinag-uusapan ngayon ay yung mga dating gimmick o estilo na mga Duterte na laban bawi, gusto o ayaw, lalo na ho kasi ito ho yung issue na ito na binabanggit na may inanunsyo, ito pong si Vice President Sara Duterte, na yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kakandidato raw po na senador kasama yung kanya pang dalawang kapatid na sina Congressman Pulong Duterte at Mayor Baste Duterte. So, yun po ang binabanggit, pero yan ho ay kinokontra ngayon ni dating Pangulong Duterte. At sabi niya, naku, maniwala kayo dito kay Inday, Sara. Kasi wala raw, laos na raw ho si Pangulo, si dating Pangulo. At ang sabi niya ay wala na, hindi na raw po siya tatakbo bilang senador. So, pakinggan nga ho natin yung binabanggit po ni dating Pangulong Duterte na kanyang kinokontra yung naging pahayag ni VP Sara na talaga naman pinag-usapan ng lahat. Di ba? Marami ho ang nagbigay ng mga reaksyon na kung ano-ano na dito po sa pagtakbo di umano ni dating Pangulo at yung kanyang dalawa pang anak. Ito, pakinggan ho natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ka, Inday. Jamming ka niya na gusto. Wala na, pag malabag yung tanong, ito si mellow down na ako, tanda na. Kana mo'y natubak na to. Huwag mo konsulta ta sa Ginoo. Layo kayo na. It's too distant really to give a reckoning what will happen in between year 28 anything goes na, di ba? Di tawag tanong kaya Diyos Ray Leon. Yan po, sabi po ng dating Pangulo na, nako, maniwala kayo kay Inday, hindi na raw po siya tatakbo. Matanda na raw po siya at laos na. Pero meron pong mga reaksyon dyan na, nako, baka naman gumigimik na naman ito pong dating Pangulo at sabihin natin ang mga Duterte dahil sa, di ba, biglang magsasabi ng ganito, yung pala, biglang babawiin, nagbibiro lang, di po ba? So, meron namang mga nagsasabi, ito, isa hong political analyst, mga kababayan, ang binabanggit na si Ginoong Ronald Llamas, ang sabi niya, ay naku, yung mga ganyang gimmick ng mga Duterte, sa 2028 presidential elections, naku, malabo na makalusot yan. Hindi na raw po uubra yan sa mga Pilipino, sa mga botante. At ang kanyang ginamit na termino, naku, wala na silang mabubudol. Pero ngayon pong 2025 ay posible na makalusot at meron pong mabudol, di umano, sabi niya ang termino, at mabola ang mga Duterte. Pakinggan nga ho natin itong political analyst na si Ronald Llamas. Tama. Siguro for the presidency, may hirapan ng mabudol. Mabudol uli ng kanyang style. Pero for the Senate, tingin ko ay kaya pa. For the Senate. Dahil, kung kayo ang dami nyo naglalaban So, meron ka makakonsolidate na command base, tapos may mahahata ka pang kaunti na mabubudol. Tingin ko that is enough para manalo ka sa Senado. Tingin ko not enough para manalo ka sa Presidente or something higher. Parang tingnan mo si Trump. No? Alam mo naman nagsisinungaling. No? Pero ang laki pa rin ng kanyang support base. No? Kaya may ganun pa rin support base ang mga Duterte. Pero lumiliit na. Kahit naman siya inamin di ba? Anong sabi niya dyan sa interview na yan? Hindi na ako ganun kapopular. Meron naman siyang pag-amin Totoo naman yon. Paminsan-minsan meron siyang totoong sinasabi. Pero, yan ay baka sapat na para sa Senado. Not for the presidency. Yan po ang pahayag ni Ginoong Ronald Llamas na kung saan yung kanyang interpretasyon at yung kanyang basa dito po sa mga naging pahayag
ng pamilya Duterte. Unang-una, di ba, may binabanggit po si BP Sara na tatakbo raw po itong si dating Pangulo at yung kanyang dalawang kuya o kanyang kapatid, yung kanyang kuya na si Congressman Pulong at si Mayor Baste Duterte. Sabi po ng Pangulo, nako, maniwala kayo kay Inday. So yun ho. Pero abangan ho natin hanggat, alam niyo naman ho, hanggat hindi po nagsisimula yung filing at hindi po natatapos yung paghahain ng Certificate of Candidacy, wala po pwedeng mabago ang desisyon at, di ba, ganun ho talaga. Kumisan last minute, biglang nagpapalit. Kasi ganyan po natin nakilala. Ito pong si dating Pangulong Duterte, yung kanyang estilo. Pero sabi po, sa 2025, baka kumagat pa yan. Pero sa 2028, naku, malabo na ho yan, mga kababayan. Pero sa ngayon, kung ating pong pagbabasihan, yung mga issue ho, no? At siyempre, may mga survey, ito pong si dating Pangulong Duterte, naku, nasa survey ho, sa top 3. Number 3 ho. At kung magkakaroon po ng eleksyon ngayon, mananalo ho ito, si dating Pangulo, bilang senador. So, yan po, no? At lumilita ho, mga ganon. May mga survey. Pero, siguro, balikan din ho natin yung nag-i-anunsyo ni BP Sara na tatakbo raw po yung kanyang ama at yung kanyang dalawang kapatid. Seryoso po naman si BP Sara, di ba? At hindi nagbibiro. Pero, ito, pakinggan ho natin muli, yung kanyang naunang anunsyo na tatakbo yung kanyang tatay, si Tatay Digong, at si Congressman Pulong at Mayor Baste. Mudagan og senador ang ako ang manghod si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028 o president. President. Ang ingon sa ako ang mama, magbalik daw ko sa Davao nga mag-mayor. Sa 2025. Mauna siya ang... Kailan ka babalik sa Davao, VP? Pinapawisan ka na. VP, kailan ka babalik sa Davao, Mayor? Inaabangan namin taga Davao. Kailan next year? Pag-uusapan namin, basta... So, walang idea kung magre-resign tayo as VP. Wala namang ganung usapan. walang ganun na usapan. So next year ng 2025, meron kayong senador campaign? Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Or sa mama mo? Confirmed yan. VP, ano po ba, Siya may credibility. Ang ingon sa ko ang mamang akong manghod ko no, dagan o presidente. VP, O yan po ang naging pahayag ni BP Sara Duterte at na kung saan seryoso naman ho, di ba? Sa kanyang pag-aanunsyo. At yun po, babalik daw po sa politika yung kanyang tatay. Pero sabi ho na ngayon, yung pinakahuling binabanggit po ni dating Pangulong Duterte, hindi na siya babalik. Pero hanggat hindi po nagsasara, hanggat hindi po natatapos yung filing o yung paghahain ng kanilang Certificate of Candidacy, wala po na kasi siguro. Kasi alam naman natin at maging mga tagamasid, yung gimmick ho, yung brand, yung estilo ng ganyan ng mga Duterte na hindi ka na kasi siguro at maaring tinitimbang at siguro binabasa yung galaw ng mga makakalaban po sa politika. So abangan ho natin ang susunod na kabanata. Pero kayo ho, mga kababayan, ang tanong ho natin, kung sakali ho bang tatakbo na senador, ito pong si dating Pangulong Duterte at ganyan din po sina Congressman Pulong Duterte at ito pong si Mayor Baste, iboboto nyo ho ba? Yun ho. At nasa sa inyo, alam naman natin na ang pagboto, yan po ay kapangyarihan ng bawat mamamayan. May karapatan na bumoto, pumili kung sino ang gusto ho nila
na maluklok sa isang posisyon sa ating gobyerno. Kayo ho ba, iboboto niyo ho ba si dating Pangulo o paniniwalaan niyo yung kanyang sinasabi na matanda na yan, laos na, so gusto na magpahinga. Di po ba? Okay, maraming salamat po, tabayanan, yung talagang magiging pinalang desisyon ng dating Pangulo dito po sa kung siya ba'y babalik sa politika at may binabanggit din ho siya na hindi niya na raw po patatakbuhin ito pong si BP Sara sa 2028 presidential elections. Inamin din ni BP Sara na ayon po sa kanyang nanay, si Mayor Bastina po ang ikakandidato ng pamilya Duterte para po sa 2028 presidential elections. Muli, ito po si Kylie. Maraming salamat po sa inyong lahat.